panibagong tema na naman ang ating pag-uusapan. Tayo ay nasa week ng ating pamumuhay bilang diligtas ng Panginoon. We are captivated by Jesus. We are conscious of the cross. We are characterized by grace. And we are celebrating the New Covenant. Ang topic na napa-assign sa akin ngayon ay Celebrating New Covenant. Alam niyo mga kapatid, yun naman ay iba-iba lang tayong tema every month, tapos iba-iba lang topic every week. Pero nag-iisa lang naman ang mensahe natin at bottom line ng mensahe natin ay sino? Si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. Eh lahat ng ating pinipreach dito ay isa lamang naman talaga ang laman ng mensahe, kundi si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. So magsisimula na po tayo. Ang title ng aking message ngayon is The New Covenant, our title to God's promises. Amen? Ang New Covenant daw, ito yung ating titulo. Ito yung ating certificate. Ito yung ating deed, kumbaga deed of sale. O ano ba? Ito yung ating katibayan, ito yung ating resibo upang tanggapin ang lahat ng pangako ng Panginoon sa atin. Ngayon magtatanong tayo, bakit ba, ano bang kaibahan ng New Covenant sa Old Covenant? Ano ba ang importansya ng Covenant? Ano ba ang kahalagahan? Ang Covenant, binigyan ko ng Tagalog na kahulugan. Sa tingin ko, ito yung aking interpretation sa Tagalog. Kasi sabi nila ay bagong tipan, pero ito yung sinumpaang pakikipag-isaan. No. Ano nga sa Tagalog? Bigla ako nakalimutan eh. Agreement. Ano nga agreement? Kasunduan. Sinumpaang kasunduan ng Diyos sa atin. Sinumpa ang Diyos na ito ang gagawin sa atin. Ito ang covenant. So, makikita natin bakit magkakaiba ang pagtarato ng Diyos, ng treatment ng Diyos sa iba't ibang tao, sa iba't ibang panahon. Kahit nga sa mga taga-Israelita, noong nabubuhay sa bago dumating sa Jesus, iba-iba pa din ang pagtarato ng Diyos sa kanila. Kasi ang pagparaan ng pakikiugnay ng Diyos at pagtarato sa tao ay nakadepende kung nasaan silang covenant. Kung saan covenant sila napapasa ilalim. Kaya doon sa Exodus chapter 16 at saka sa Numbers chapter 11, magkaiba ang pagtrato ng Diyos sa isang bayan ng Israel. Kayo na lang ang magbasa para kayo'y ma-excite. Makikita nyo ang mga pagkakaiba. Bakit? Sapagkat naandun sila sa magkaibang covenant. Si Abraham, bakit tinrato siya ng Diyos with generosity? May graciously, God treated Abraham graciously. Pag nagkakasala si Abraham, hindi katulad pag nagkakasala yung mga taga-Israelita na nasa ilalim ng lumang tipan. Pag nagkasala sila, they are going to die merciless. Binabatuhan ka sa mamatay, pero si Abraham, madami siya nagawang pagkakamali. But yet, God still fulfilled His covenant to Abraham. God is so generous with Abraham kasi magkaiba sila ng covenant. Nasa magkaibang covenant. Reviewin natin. There is an, unang-una, Adanic covenant. Si Adan, Edenic covenant. Sa Eden, may Adamic covenant, covenant kay Adan. May Noahic covenant, covenant kay Noah. Merong Davidic covenant, covenant kay David. At yung tinatawag na Old Covenant, which is the Mosaic Covenant, covenant kay Moses, covenant sa bayan ng Israel through Moses, at ngayon, nasa sa New Covenant, ang Messianic Covenant. Okay, so, basahin natin ang ating verse. Basahin natin ang ating verse. Hebrew chapter 8, verse 6 to 7. But in fact, the ministry Jesus has received is a superior to theirs as the covenant of which He is a mediator is superior to the old one. Jesus is the mediator of this covenant which is superior to the old one. Since the new covenant is established on better promises. For if there had been nothing wrong with the first covenant, sabihin natin, kung walang pagkakamali, but ibig sabihin, wrong. Something is wrong with the old covenant. No place would have been sought for another. Hindi ka gagawa ang Diyos ng bagong covenant kung walang problema sa old covenant. May problema, kaya ang Diyos ay gumawa ng bagong covenant. 8. But God found fault with the people and said, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. Okay?
So pag binasa po natin yan, marami po tayong mapapansin dyan. So, umpisahan natin mga kapatid. Ang covenant po, ang kasunduan ay laging may tatlong component. Na andyan ang oath, o yung ibig sabihin na yung pangako at obligasyon, o yung sumpaan. Anong gagawin ko? Ano tatanggapin ko? There is an oath in the covenant. Pangalawa, may sacrifice. Doon sa Old Covenant may sacrifice, may pagpapatibay. Ngayon sa atin, pag gumagawa ka ng kontrata, wala ka ng sacrifice, pumipirma ka na lang. Yung signature mo, yun yung dugo na inalay doon sa Old Covenant ng mga dugo ng mga hayop. At sa New Covenant naman, dugo naman ni Kristo. Itong sacrifice na ito ang nagpapatibay sa kasunduan. Kumbaga sa atin, sa kontrata, signature. Pero sa covenant, dugo ang nagpapatibay sa mga kasunduan. Ano ang mas matibay? Pirma o dugo? Dugo. Dugo. Ang dugo ang nagpapatibay. At pangatlo, siyempre may kinatawan o may tagapamagitan. Kung dalawa lang ang nagkakaroon ng covenant, kung dalawang partido lang, hindi na nila kailangan ng kinatawan. Katulad ni Moses at ng Diyos, wala nang kinatawan. Abraham at ang Diyos, wala nang kinatawan. Si Abraham para sa Diyos, kundi si Abraham mismo. Pero ang bayan ng Israel, mayroong namagitan, may kinatawan, may representative para sa kanila, at yan ay si Moses. At ngayon naman, si Kristo ang ating representative ng buong nayon, ng buong bansa, ng buong lahi, ng buong tao, ng buong kalikasan sa Diyos. He is our high priest. Isa-isahin natin yan mga kapatid. Ang Old Covenant, review lang tayo. Alam na natin itong lahat. Pero magandang meron tayong pag-review lagi. Ang Old Covenant started on Mount Sinai through Moses. Siya ang representative, tagapamagitan ng Old Covenant para sa bayan ng Israel. While the New Covenant started on Mount Calvary. Sa Kalbaryo naman, sino ang ating representative? Jesus Christ. At ang kanyang sacrifice is His blood. Siya nagre-represent ng whole humanity. Ayon yan sa 1 Timothy chapter 2, verse 5. Sabi niya, Jesus is our advocate, mediator, and our high priest. Ngayon tatanungin natin, balik mo sister yung aking verse na binasa kanina. Makita mo doon, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. Pag binasa mo yun, hindi para sa atin yan. It is for the people of Israel and the people of Judah. Yung particular verse na yan was taken from Jeremiah chapter 31, verse 30 to 33. A prophecy about the coming time of the coming of Jesus. Kinuha ng writer of Hebrew at sinabi, ito yun. Ito yung the time na God will set up a new covenant. Pero pag binasa mo, it is for the people of Israel and the people of Judah. Kaya sabi na, ay parang sa ano yan? Sa Israel and the people of Judah. Yung new covenant na yan, mga kapatid. Ano ang tama sagot? Hindi. Because we are more than Israelite. Because we become one with Israel in Christ. In Christ, and in Christ, He is not nasaan na ba ako? Tayo ay naging kaisa ni Kristo. Ayun. Okay. Sa Galatians chapter 3, verse 26 to 29, basahin natin ito. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized in Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentiles. Binura na yung pagkakaiba between Jews and Gentiles. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female. For you are all one in Christ Jesus. So, nung tayo ay tumanggap kay Jesus, we become one in Christ Jesus, and there is no more distinction between the Jew and the Gentile. Tingnan mo pa kapatid yung next verse. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So we are more than Israelite. We are connected to Abraham. Kaya yung sinasabi, I will make a new covenant with the people of Israel and Judah that pertains to everyone who is one in Christ.
That pertains to everyone who accept Jesus Christ and also one with Christ. And because you are one with Christ, you are united with Abraham. So itong pangakong ito ay para sa atin, hindi lamang sa bayan ng Israel at sa bayan ng Juda. Guess po ba niyo mga kapatid? Ay ngayon may magtatanong, bakit di dapat yung Mosaic Covenant na para sa bayan ng Israel, dapat pinapractice din natin. Because sabi niyo, kung tayo kaisa na ng Israel, dapat tanggapin din natin yung covenant para sa bayan ng Israel. Yung Mosaic Covenant na sinasabi niyo para sa mga taga-Israel lamang. Anong sagot ng kapatid? Hindi. Hindi atin yun. Bakit? Sapagkat tayo naging isa kay Kristo sa pamamagitan ni Kristo. At ano bang covenant ang iminimediate ni Christ? It is not the old covenant, it's not the Mosaic covenant, but the new covenant. Amen? Hallelujah. Nag-gets ba natin yung mga kapatid? We are one in Christ in the new covenant, but we are not one with Israel under the old covenant. Because the old covenant is for Moses only and his people. Ang kay Moses ay kay Moses, ang kay Kristo ay kay Kristo. Ang kay Kristo ay new covenant, at sa pamamagitan ng new covenant ni Kristo, isa tayo kay Kristo, we are under one. We are one with Christ, and we are heir according to the promise. We are the seed of Abraham. So we are more than Israel. Gets ba natin mga kapatid? Okay, so malinaw na, inalis lang natin yung sa ating, inalis lang natin sa mga isip, sa mga katanong, kasi may magtatanong Sabi nyo, one with Israel kayo. Nakasulat, for Israel lang yan. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo kasama sa Old Covenant kasi para sa mga Israel. Pero pag dito sa New Covenant, gusto nyo kasama kayo sa Israel. At least alam na natin ang ating isasagot mga kapatid. Amen? So it's Galatians 3:26-29 and 2 Corinthians 3 verse 6 na He has made us competent minister of the new covenant. We are a minister of the new covenant, not the old covenant. Okay, balikan natin yung verse natin. Sa Hebrew chapter 8 verse 7, For if the first covenant had been without fault, so may fault ang covenant. Sabi ng iba, mali yata yung translation ng verse na ito. Paano magkakamali ang Diyos? May fault ika ang covenant, sinasabi niyo may fault ang covenant. Ang linaw-linaw dito, the covenant had been, for if the covenant had been without fault, parang isang pagsasabi na, kung para sinasabi mo, ang covenant, ang old covenant ay merong fault. May fault ang covenant. No place would have been sought for a second, but God found fault with the people. God found fault with the people. May problema at ang problema ay tao. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi sinabing Israel ang problema. Hindi sinabing Hebrew people ang problema. May problema at ang problema ay tao. Ang problema ay may tao. May tao ang problema. Tingnan natin doon mga kapatid. God will not break any covenant. God cannot break the covenant. Kaya ang mga taga-Israelita ay nasusumpa pag sila'y nagkakamali because God is faithful to the covenant. Kasi nakasaad sa covenant na yun na that if they will not carefully obey all that is written in the law, they are going to be punished. So, galit ba ang Diyos kaya sila'y pinapanis? No. Masama ba sila kaya sila'y pinaparusahan ng Diyos? Hindi. Napaparusahan sila dahil yun ang nakasulat sa Old Covenant. Dahil yun ang stipulation of the covenant. Dahil yun ang nakasasaad sa oath of the covenant, the promises and the obligation. But the Lord is not breaking. Even the people is not breaking. Kahit yung mga tao, they are not breaking the covenant. Alam ng Diyos that they will not obey everything. Kaya gumawa ang Panginoon ng stipulation na if you do not obey, this will come. So lahat na nangyayari doon ay nakapaloob doon sa covenant. Kaya ang problema doon is yung covenant. Hindi yung tao ang problema. Ang problema is yung covenant kasi nakasulat doon ang tao. Yes ba natin mga kapatid? Okay, ito ating pang pag-aralan. Kasi nga, sabi sa, ano ba yung oath na nakasasaad sa Old Covenant, sa Mosaic Covenant, sa Deuteronomy chapter 28, di ba nakasulat doon, you are blessed if you are carefully obey, if you will carefully obey all the commands. If you will carefully obey all the commands. Yun ang condition, not only if you will obey the command, or if you obey some of the command,
if you will obey all the command. Hindi, if you will carefully obey all the command. At you will be punished if you are, or cursed if you will not carefully obey all the command. So the fault is the human factor, yung element ng tao, kasi ang tao, he cannot carefully obey all the command. Pag-aaralan natin yan. So ulitin natin mga kapatid, yung tao, yung mga mga taong Israelita, they will not curse, hindi sila nasumpa because they are bad. Hindi. It is because it is written in the covenant, nakasulat na malinaw. Gusto ba ng Diyos na sumpain at patayin yung mga taong hindi sumusunod sa Kanya? No, ayaw ng Diyos yun. Kaya lang wala siyang magagawa. Bakit? Nakasulat kasi. Yung kasi yung pinagkasunduan. Yung kasi yung sinumpaan. Yung kasi yung pinagbuhusan ng dugo. Yung kondisyon na yun. Kasi nakasulat. At if God will not punish these people, if they will disobey the law, then God will be breaking the covenant. God will be breaking the covenant. So, the failure of the old covenant is not the Israelita that disobey. Kaya nga may provision that there will be consequences for their action. At alam niyo ng Diyos, the fault is, there is man as a part of the covenant. Kasi merong bahagi doon ang tao sa old covenant. Merong bahagi doon ang tao na siya ang magdadala doon sa covenant. May bahagi doon ng tao na siya ang mag-fulfill doon sa old covenant. So, nagkaroon ng condition that if man will do this, then God will do this, the covenant became weak. Naging mahina ang covenant noong binigyan ng part ang tao to perform a part of the covenant. Narinig nyo na ba yun? The chain is as strong as its weakest link. Yung kadena. Gaano man kalaki ang kadena, ang mga kadena. Kung merong isa doon sa chain, doon sa link, nagawa sa abaka, ang kayang buhatin ng mabigat ng matataba mong kadena ay yung kaya lang buhatin ng abaka. Kasi mapuputol siya saan? Doon sa pinakamahinang parte. In the same way, yung covenant is made up of links. In this case, God and man. At mahina yung man, so the covenant became weak. Naging mahina yung covenant. But God removed the weakest link by replacing it with the strong link. He replaced the weak by the strong, and He replaced man by Himself. Yung sa New Covenant. So, illustration pa. Kung merong ama na malakas, sabi ng anak, tatay, pagtulungan natin itong ilipat itong sopa na ito. Kaya mo ba anak? Kaya ko po yan. Pero nung buhatin na ng ama, hindi mabuhat ng anak. Bakit ba yung pinabuhat ng ama doon sa anak yung sopa? Kasi yung anak nagpresenta. Tatay, kaya ko pong buhatin yan. Bakit ba napasulat doon sa Old Covenant yung kondisyon na if people will fulfill the law, they will be blessed? Kasi ang tao ay mayabang. Nagsabi nila, we are well and able to do what you command. Kasi mayabang sila, kaya ayaw ng Diyos ng mayabang. We are well and able to do what you command. O sige, binigyan ka ng parte. Okay, go ahead. You fulfill your part. If you are well and able, then I will bless you. If you cannot do it, then you will be cursed. At yun nga ang naging problema. So God removed the weakest link. Balikan natin ulit yung covenant na pinag-uusapan natin. Tanyo ang Old Covenant. Ang Old Covenant nagdi-demand. Nagbubuhat ka pero hindi ka naman nasusustain. Hindi ka naman binibigyan ng kalakasan upang magkaroon ng capacity to buhat. To live. Hindi ka binibigyan. The Old Covenant demands. It does not empower. Humihingi. Hindi naman nagbibigay. Pero anong ginawa ng Diyos sa New Covenant? He replaced the weak man by God Himself. He removed the weak man and replaced it
with the strong and the strongest link, He replaced man by Himself, the covenant. Ano ang oath dito sa new covenant nito? Anong basahin natin? Anong oath dito sa covenant nito? Verse 10. Ito ang laman ng covenant. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. They will all know me, from the least of them to the greatest, for I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. May nakita ba kayong if? Hanapin niyo kapatid yung if. Wala. Ano nakikita niyo? Puro I. I will. I will. Sino nasasalita? Ang Diyos. Sinong gagawa? Ang Diyos. Puro Diyos. Makikita pa kayo dyan na if you will, wala. Kundi I will. Puro sa Diyos. Nasa Diyos lahat ang paggawa. Wala nang parte ang tao. Wala nang parte dyan ng tao. Puro Diyos lang. Kaya makikita natin na yung New Covenant, makikita natin that there is no more part of man. Nung sinet up ang New Covenant, wala na tayong parte doon. Wala na tayong kabahagi doon sa New Covenant na yon. Sa verse na ito, pwede niyo ba sabihin, asan dito yung work of man? Wala, di ba mga kapatid? Everything is the work of God. Everything is I will. Ngayon, meron ba kayong nakitang command? Wala din, mga kapatid. Lahat yan ay act of God. Kung wala kang revelation, kapatid, of revelation of the grace of God, ang una mong basa dyan, I will put my laws in their mind. So inuutusan pa rin tayo na mag-obey ng law. Kasi ilalagay ang law sa mind natin. Ang layo ng interpretation. Ang linaw-linaw that I will put my laws in their minds. Ang Diyos ang maglalagay ng utos, ng mga bagong utos na sa kanilang isip at puso. Pero ang interpretation ay pinasusunod sa atin ng 10 utos ng Diyos. They will know me. Sabi doon, uso. Ang kailangan doon ay talagang kilalanin natin ng Diyos. Ang pagbasa niya na lahat ng gagawin ng Diyos naging command para sa kanila. Samantalang yan ay lahat ng gagawin ng Diyos para sa atin. Bakit mga kapatid? Paano magagawa ng isang taong patay ang sumamba sa Diyos? I will be their God, and they will be... Kung ikaw ay patay, paano ka sasamba sa Diyos? Kung sasabihin mong, yan ay 10 utos eh. Yan ay kautusan, nasambahin ko daw ang Diyos. Hindi. Gagawin ng Diyos na ikaw ay kanyang maging tao. At gagawin niya na ikaw ay kilalanin mo ako bilang ako ang Diyos mo. Ang Diyos ang gagawa. Hindi yan utos ng Diyos. Paano magagawa ng isang alipin ng kasalanan ang matanim sa puso ang loob ng Diyos? Ay kung ay alipin ng kasalanan, paano matatanim sa iyo? Paano magagawa ng isang binulag ni Satanas na makilala ang Diyos? Paano mangyayari yung tanging Diyos lamang ang makagagawa? Amen? So, unlike the Old Covenant, na hindi, itong New Covenant, it does not demand, but it provides, it empowers, it gives, it does not receive, it gives. It does not command people to make God their God, but instead, God made people His people. God made people His people. And God, their God. God made us His people. Yes, ba mga kapatid yun? Tayo ginawa ng Diyos upang Kanya maging mga tao. At ginawa niya tayo na siya ang Diyos natin. Wala tayong ginawa. Siya ang gumawa. Amen? So, it did not command man to go from A to B. Walang command na ang tao pupunta from A to B. But God moved. Dinala ng tao. Dinala ng Diyos ang tao from A to B. Dinala ng Diyos ang tao from darkness into light. Hindi sinabing pumunta ka from darkness to light. Hindi niya inutusan na umalis ka from darkness into light. But instead, siya ang kumuha at dinala niya ang tao from darkness into light. Amen? Kaya po mga kapatid, ano ang tawag doon? When you are experiencing something that you did not do by yourself,
When you are enjoying something that you did not acquire by yourself. Ano tawag doon mga kapatid? Grace. Grace yun mga kapatid. So, yung pong success and strength of the new covenant, na inalis niya yung tao from the equation, but in place, He put Jesus in place of man. Instead of man, si Jesus ang nilagay niya sa new covenant. Therefore, there is no more weakness. At ang nangyari sa tao, man tayo ay naging benefactor na lamang ng agreement na ito. Ano ba ang benefactor? Tagapakinabang na lamang ng agreement na ito. Agreement nino ng Diyos, supposed to be with man, pero sinong pinalit niya sa papel ng tao? Si Kristo. God put God Himself in place of man. God made the covenant. God the Father made the covenant with His Son, Jesus Christ. So yung dalawang yun ang may covenant. God the Father and God the Son. Wala na tayo nun. Pero tayo ay benefactor ng new covenant na ito. Amen. Tagapakinabang. Tayo ang tumatanggap ng biyaya ng covenant na ito. Kaya mga kapatid, so God and the Son made a pact, a written agreement in your behalf. Jesus Christ and the Father made a pact and agreement in your behalf. So what is the agreement? What is in the agreement? That Jesus will fulfill and He will do your part. And He did your part. And you are blessed because you are in Him. You are blessed because you are in Him. Because Jesus fulfilled your part. At nung tinagap mo siya, you are in Him. And because Jesus fulfilled your part, you are blessed because you are in Him. In Him. Amen. Kaya mahalaga mga kapatid yung praise na in Christ. Huwag mawawala sa atin yun, yung praise na in Christ. Napakahalaga nun, in Christ. In Christ, we became a recipient of the covenant. Hindi tayo yung nakipag-agree, hindi tayo nag-fulfill, pero tayo ay nakikristo, tayo ngayon ay tagapakinabang ng agreement of God the Father and God the Son. Amen. So kung sinasabi ng Old Covenant, you are blessed if you do good. Ano sinasabi ng New Covenant? We are blessed because in Christ, we are good. Amen. In Christ, we are righteous. In Christ, His righteousness is our righteousness. Sa Old Covenant, nagbababala ito sa tao that they will be punished, worthy of death, if you are bad. Pero sa New Covenant, we are in Christ. We will never be condemned because in Christ, you were already punished and have died. Amen? Because in Christ, napanish ka na at namatay ka na din. So why will you be condemned? In Christ, you will never be condemned. Amen? Di ba beneficiary ka na lamang? Namatay ka ba? Hindi ka naman namatay eh. Naparusahan ka ba? Hindi ka naman naparusahan eh. Anong tinanggap mo? Yung biyaya na lamang ng agreement kasi si Kristo ang naparusahan at si Kristo ang namatay para sa iyo. You are just the benefactor, the beneficiary of the new covenant. Amen? So, gaano ba ka-perfect itong covenant na ito? If God said na yung old covenant has some fault, definitely, pinalit niya, walang fault. Perfect yung itong covenant na ito. Bakit perfect? Kasi wala nang part ang tao, kaya perfecto na. Wala nang weakest link, kaya perfecto na. Strong na ito. Kaya, the covenant is perfect. Gaano ba ka-perfect yung ginawa ni Kristo? Perfect. Gaano ba ka-complete? Complete. Gaano ba ka-successful? Successful. It is perfect, complete, and successful. Kaya ito yung strong covenant, kaya ito yung unbreakable covenant. Hindi mo mapuputo. Paano mo mababali ito? Ay dalawang malakas ang magkaugnay. Oh? It is unending. Paano mo mapuputol ito? Hindi mo ito kaya putulin. Paano mo ma-uncompact ang isang blood na nagkaroon ng blood compact? Paano mo i-uncompact yun? Sige nga, nagkaroon na ng blood compact, i-uncompact mo nga. Paano na yung dugong na-spill? Dahil sa signature doon sa covenant, as a sacrifice sa covenant, pwede mo ba ibalik yun doon sa katawan noong na-spill na? Paano lamang napuputol
ang covenant kapag ang isang parte ay namatay. Kaya doon sa Old Covenant, hindi tayo kasama doon kasi namatay si Kristo doon sa lumang covenant. Pero dito sa New Covenant, hindi na mapuputol. Bakit? Hindi na kasi mamamatay si Kristo magpakailanman. Amen. Kaya yung New Covenant, it is an ending covenant, eternal covenant. So, kano ka tindi yun? Minsan, nakikita ko mayroong mga kontrata minsan na ang tindi-tindi ng pirma doon, kung saan may pirma na sa tabi, may pirma sa ilalim. Pero pagdating na sa accomplishment na, hindi na mapulpi yung covenant. Minsan may mga kasunduan, pero kahit sa harap mo, pupunitin yung kasunduan. Oh. Kasi napapawalang bisa. Pero itong covenant na ito, hindi kayang pawalan ng bisa. Pwede mo itong dalhin sa pinakamataas na hukuman sa langit. And it will always be valid. Bakit? Anong nakapirma doon? Anong dugo ang ginamit doon? Kaninong dugo ang nakapirma doon? Dugo ni Kristo. Kaya itong kasunduan ito, mga kapatid, kung saan ikaw ay benefactor lamang at tagapakinabang lamang, kaya mong dalhin kahit saang hukuman sa kalangitan. Amen. So, we are the beneficiaries of Jesus' sacrifice. We are beneficiaries of the oath, yung promises of God. Si Jesus represents us. Ang agreement na ito parang tulad sa covenant ni David at ni Jonathan. Sinong beneficiaries noon? Si Mephibosheth. Kaya kayo, pag kayo nagkaroon ng anak, huwag kayong kukuha ng pangalan sa Bible ng pangalan na Mephibosheth. Hindi maganda. Hindi maganda pakinggan. Mapa-English, mapa-Tagalog. Pag Tagalog, Mephibosheth. Hindi maganda. Hindi maganda ang pangalan niya, kaya hindi rin naging maganda ang buhay niya. Ano ba nangyari sa kanya noong namatay si Jonathan, pero may agreement si David, may compact, nag-blood compact si David at si Jonathan, na I will do good to your descendant. Papakitahan ko ng mabuti ang iyong mga lahi. Namatay si David, namatay si Jonathan. Hinanap ngayon yung kanyang descendant, si Mephibosheth. Si Mepi na lang. Nalaglag sa mga kamay ng yaya. Napilay sa pagtakbo sa takot dahil akala ay sila ay papatayin. Pero hindi. Isipin niyo yung isang taong wala namang kinalaman sa covenant. Isang taong wala namang nagawang mabuti kay David. Isang pilay na Mepi. Ginawa ng mabuti ni David. Lahat ng pinakamagandang magagawa ni David binigay kay Mephibosheth. At kahit sa harap ng pagkain ng hari, ka-table si Mephibosheth. That is ganun tayo, mga kapatid. Ganun ang kondisyon natin. Wala naman tayong ginawa. Dahil may agreement ang Diyos at ang Ama. Tayo'y tagapakinabang lamang. Amen. Hallelujah. Thank you po, Lord. So, grace yun, mga kapatid. Grace yun. Wala namang nagawa si Mephibosheth. Mephibosheth does not deserve anything. But because of the covenant of David and Jonathan, Mephibosheth receives all the good thing under the kingdom of Israel, under the rulership of David. Ganun din tayo, mga kapatid. Because of the agreement of God the Father and God the Son, wala naman tayong nagawa, wala naman tayong deserving, and yet we will receive everything that is good under heaven. Amen. Hallelujah. So, ano explanation doon, mga kapatid? Wala. Walang explanation doon. Ang explanation doon, mga kapatid, ang New Covenant, sana ako. Alam ko dumaan din kayo dito na yung relationship nyo to God is parang tingin nyo, it is my relationship between God and me. Pag tayo humihingi sa Diyos, Lord, tingnan mo yung relationship natin. Tugunin mo ko dahil sa relationship natin. You will give me favor because of our relationship. Ganun tayo minsan eh. Hindi natin naiisip na yung relationship natin sa Panginoon ay nakadepende sa relationship between God and Jesus. Nakadepende kay Jesus who fulfilled the covenant for me.
At dahil doon nakadepende, Christ cannot disappoint God. Ano ba ibig sabihin nun? If Christ cannot disappoint God, you who are in Christ cannot disappoint God also. Amen? Who can undo what Jesus already did? Pwede nyo bang ibalik sa dati yung, who can undo what Jesus did? Wala. Even Jesus himself will not undo what he did. How can he undo what he said? That is already settled and finished. Ma-undo pa ba niya yung sinabi niya, it's ready, settled, and finished? May babalik pa niya sa dati yung sinabi na niyang, tapos na. Tapos na. Ito ang sinabi ni Jesus on his final breath. It is finished on John 19:30. So, alam ko kapatid, God does not need covenant. Amen? But you need covenant. Bakit? Yung covenant, it is not for God. It is for us. Para patunay of what God is in charge to do. It is a proof of what God is going to do. It is a proof of what God is going to bring you. It is your certificate and title to the promises of God. Yun ang purpose ng covenant. For you, para makita mo kung gaano ka-faithful ang Diyos na tumupad sa kanyang mga pangako. Pag may pinangahawakan ka, pwede mo gamitin, Lord, ito ang pangako mo, pwede mo gamitin ito upang tuparin ng Diyos. At makikita mo kung gaano ka-faithful ang Diyos na tumupad sa kanyang mga pangako. Amen. Kailangan ba Diyos ng katibayan na ikaw ay gagawa ng gato? Hindi na niya. Kasi faithful siya. Kung ano sinabi niya, mangyayari yun. Pero ikaw, upang tumingin ka doon at umasa ka sa Diyos, binigyan ka niya ng certificate, binigyan ka niya ng covenant, upang mag-expect ka sa lahat ng mabuting ibibigay niya sa iyo ayon sa nasusulat sa covenant na ito. Amen? Kaya para sa atin ang covenant, kaya ang gospel is the good news of God's grace expressed to us in covenant. Yun yung gospel. The good news of God's grace na nakasulat sa covenant. Those who do not have the covenant, can they demand anything from God? No. They cannot demand anything from God kung wala kang covenant. Pero, makikita pa rin natin ang kabutihan ng Diyos. Sa kabila ng mga taong wala sa covenant, dinala niya yung mga taong ito, pumasok sa covenant upang tumanggap din ng biyaya ng Diyos. Sino ba yung mga taong yan? Tayo yun! Wala tayong karapatan to demand anything from God. We are outside the covenant. Pero sa kabutihan niya, sa biyaya niya, dinala niya tayo doon. No? I will make, yun nakasulat doon, I will be their God and they will be my people. Yun. Tayo dinala niya upang siya ay maging Diyos natin, upang mapasailalim tayo sa covenant na ito. Na wala naman tayong karapatan humingi sa Kanya, pero ngayon dinala niya upang bigyan niya tayo ng titulo. Eto ang mga karapatan mo, hingin mo na sa akin ito. Ibinibigay ko ito sa iyo ng walang bayad. That is the new covenant. Amen mga kapatid. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 12, remember that at times you were separate from Christ, excluded from the citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise. Foreigner ka sa covenant ng pangako. Wala ka doon. Anong akala mo ba nung hindi pa kilala ang Diyos? Basta ako sumingi lamang sa Diyos. Wati ka muna. Anong karapatan mo? Wala. Pero kailangan mo nang dalhin ka ng Diyos sa Kanya. Kita niyo ang galing ng Diyos. Sa kabutihan ng Diyos. Sino nagdala sa atin sa Kanya? Siya. Hindi naman tayo dinala niya tayo sa Kanya upang ngayon tayo mas pasailalim sa covenant ng pangako ng Diyos. Hallelujah. And because of His great love, even to the people without covenant, tayo yun, the Gentile, He wished to make them enter into His grace covenant so that they have a title to receive from God. Why did He make covenant where He forgive all our sin? Because He loved us with no string attached. Wala explanation doon but the grace of God. Ito pa, ito yung mga Gibeonites. Mga taga-Gibeon, ito'y kaaway ng Israel. Noong ang Israel ay papunta sa lupang pangako, sa lupa ng Kanaan. Yung mga bayan, yung mga kaharian na nakapalibot doon,
na madadaanan ng bayan ng Israel, sabi ng Diyos, itong mga ito ay aking wawasakin at bibigay ko sa iyo, sa inyo, bayan ng Israel, ang mga lupain ng mga tao ito. Ay alam ng mga taga-Gibeon, in short, Gibeonites. Alam ng mga Gibeonites na makapangyarihan ng Israel dahil nasa kanila ang Diyos. At alam nila kung ano nangyari sa bayan ng Jericho at sa bayan ng Ai. Kung paano giniba ng Diyos ang bayan ng Jericho. So sa takot ng mga ito, dahil alam nila sila kasunod. Sabi nila, tayo ay pumunta doon sa hari ng Israel. Ang ginawa nila, nagsuot sila ng mga lumang damit. Nagsuot sila ng mga pudpud na tsinelas. Nagbaon sila ng mga tinapay na may amag. May amag. Nagdala sila ng sisidlan ng alak na putok-putok na. At tapos nung nakaharap nila ang si Joshua, sabi nila, nakasulat yung kapatid sa Joshua chapter 9 hanggang 10. Basahin nyo, magandang istorya. Nandun, harap na nila si Joshua, sabi nila, narinig namin ang kapangyarihan ng Diyos nasa sa inyo. At kami ay, we are asking na kayo ay mag-protect sa amin. Sabi ni Joshua, taga saan ba kayo? Kami taga malayo. Tingnan mo ikaw ang mga damit namin, luma na. Tingnan mo ikaw ang mga tsinelas namin, pudpud na. Ito nga ikang baon namin na tinapay na ito. Tingnan mo, ito yung kami umalis sa amin bayay. Bagong luto, are. Ito mo ngayon, puro na ng amag. Hindi man lang naisip ni Joshua, kung iti malayo, dapat kinain na nila yung tinapay. Pero hindi, dahil talagang mukhang taga-malayo nga kayo. Tamo ika, itong aming sisidlan ng alak, putok-putok na. So nakita namin ang kapangyarihan ng Diyos, kaya kami ngayon ay sumasamo sa inyo na kami ay inyong bigyan ng proteksyon. Baka kayo ay taga-malapit ha, hindi kami taga-malayo. Sabi ng mga taga-Gibeon, sige, nakipagkasundo ngayon, gumawa ngayon ng covenant. Si Joshua, pati ang bayan ng Israel, nabibigyan nila ng protection itong Gibeonites. Ngayon, nabalita ng mga nakapalibot na hari na yung kanila palang kasamahang si Gibeonites, nabalita ng Amalekites, Hittites, Perizzites, Insecticides, Parasites, ano nga yung mga sites na yun lahat? Yung mga sites na yun, Hittites, Jebusites, Amalekites, Perizzites, Jebusites. Nabalitan, ito mga Gibeonites na ito yung nakipag doon sa mga Israel. Ay siya, ating atakihin ito. So nagkasunod itong mga haring ito na atakihin ito yung Gibeonites. Nabalitan ng Gibeonites na sila sasalakayin ngayon. Lumapit ngayon kay Joshua, kami sasalakayin ng mga hari dyan. Akala ko kayo taga-kamalayo. Napakamot na lang sa ulo. Akala ko kayo taga-malayo kayo. Ay wala magagawa ngayon sa bayan ng Israel kung hindi sila bigyan ng proteksyon. Kasi hindi sila hindi muna sila nagtanong sa Diyos kung mag-a-agree sila sa covenant eh. Basta na sila umenter sa covenant. Eh ngayon wala sila magagawa. May covenant na sila. So ngayon, nung aatakihin na ng 5 hari yung bayan ng Gibeonites, anong ginawa ng Diyos kina Joshua? Sabi niya, sige, ganito, sasama ko kayo. Tatapusin natin yung bayan na yan. Yung mga nakapalibot na bayan na yan. Doon sa Joshua chapter 10, makikita nyo ang napakadakilang himala ng Diyos. Isipin nyo sa bayan ng Israel, disyerto. Disyerto ka? Disyerto. Ay umulan ng yelo. Umulan ng yelo at mas maraming namatay doon sa grupo ng mga parasites na yon. Sa tama ng yelo kaysa sa espada. At pagkatapos, ano pang himala nangyari? Pinatigil ng Diyos ang araw sa kalagitnaan. For the whole day. Hindi bumaba ang araw. Isipin niyo buong mundo na epektuhan. Tumigil ang mundo sa pag-ikot. Because of what? Dahil ba may covenant ang Diyos sa Gibeonites? Wala. Hindi nakipag-covenant ang Diyos sa Gibeonites. Dahil may covenant ang Diyos sa Israel. Dahil doon. At ang Gibeonites ay napapasailalim sa Israel. Because the Gibeonite is in Israel. That's why God fulfilled the protection for the nation of Israel. Dahil ang may covenant ay ang Diyos at ang Israel.
Pero ang Gibeonite na kinabang, because the Gibeonite is in Israel. The same way, ang may covenant ay ang Diyos at ang Ama, pero tayo makikinabang because we are in Christ. Hallelujah! Mabuti ba ang mga Gibeonites? Mababait ba yan? Hindi, nanluko pa nga eh. Inuto pa nga si Joshua. Sila ba ay kumikilala sa Diyos ng Israel? Hindi eh. Pero sila ay naligtas sa kapahamakan dahil sa covenant ng Diyos sa Israel. Kaya tayo mga kapatid, tayo nakikinabang dahil sa covenant ng Ama sa Anak. At tayo napapasa loob sa anak. Tayo ay na kay Kristo, tayo tagapakinabang ng lahat ng sumpa ng Diyos ng pangako sa Ama patungo sa Anak. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya whatever the relationship of the Father is to Jesus, that is also the relationship of our God to us. Amen. Whatever the relationship, anumang kapakinabangan meron si Jesus at meron si Kristo sa Diyos, it is the same thing that we can benefit from God, from our God. Anumang relasyon meron ang Diyos at ang anak, yun din ang relasyon ng Diyos at tayo. Kung ang Diyos at ang anak na si Jesus ay tinawag niyang anak, tayo ay tinatawag din ng Diyos na anak. We are not the appointed son. We are not the only son, but we are the sons of God in Christ. Amen. Hallelujah. Inom na ako. Kaya nakadepende kay Kristo. Ang relationship mo, ang maganda nun, tapos na ang paghihirap ni Kristo. Kaya nga, it is finished. Ibig sabihin, successful si Jesus. Kaya wala ka nang katatakutan na magkakaproblema ka pa sa relationship mo sa Diyos. Okay na settled na relationship ni Christ at ng Diyos Ama. Kaya okay na rin ang relationship mo sa Diyos. Amen. That is the new covenant. So, God's covenant of love is unbreakable even to those who don't deserve it. From the moment you put your trust in Jesus, you are in Christ, and you enter into the covenant of God's care forever as promised under the new covenant of grace. Kapatid, the moment you enter, the moment you become in Christ by believing and trusting in Christ, you enter into the covenant of God's care and protection as promised under the new covenant of grace. So ulitin natin, God doesn't need covenant, but He gave it so that you know what to expect from God. And because God deals with us according to the covenant, paano daw makipag-ugnayan ng Diyos sa tao? Sa pamamagitan ng covenant. It is our title to better promises. Kaya nakasalalay itong bagong covenant to better promises eh. Ito ang kasama, ito yung oath ng new covenant, better promises. Why? Because it is based on a better sacrifice. Not on the blood of bulls and goat, but on the blood of Christ. And it has a better oath. Amen. Kaya nga, favorite natin, 1 Corinthians chapter 1:20. No matter how many promises God has made, they are yes to us in Christ. Huwag mawawala yung in Christ. Kaya under the new covenant, we pray just with claiming and giving thanks to what the Lord has promised. Kaya nagpapasalamat na lang tayo, kiniklaim na Lord, salamat po sa kagalingan na pangako mo sa amin. Because it has been promised. Because it's supported by the covenant. We have the title for it. Salamat po, Panginoon, may titulo ako sa kagalingan, nakasulat ito. Akin na ang kagalingan na ito. Amen? Pero mga kapatid, meron tayong, sa ibig ba sabihin na doon, hindi na tayo magsasaad ng ating pangangailangan sa Diyos. Samantalang nakasulat saan nakasulat ito? Sa Philippians chapter 4, verse 6 nga ba?
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, petition pa rin, with thanksgiving, present your request to God. Alam niyo kapatid, hindi automatic lahat. Bakit? Halimbawa, ang pag-aasawa, hindi automatic yan. Hindi pangako sa covenant na ikaw ay mag-aasawa. Pag ikaw naging in Christ, lahat kayo mag-aasawa. Hindi nakasulat yun sa pangako. Hindi nakasulat sa pangako na kapag ikaw naging in Christ, ikaw ay makakapunta sa Amerika para magtrabaho. Hindi yun. At saka mahirap pumunta ngayon doon. Nung may COVID na, tapos bawal pa yung kulay natin, pastor. Oo, racial So, hindi yung mga ganun. Hindi pangako na pag ikaw ay in Christ, ay ang kotse mo expedition. Hindi. Hindi pangako yun. Pero, pwede mong hingin sa Diyos. Yun ang maganda, Do not be anxious of anything, but in everything, with prayer and petition. Sabi doon sa ibang translation, let your needs be known to God. Sabihin mo sa Diyos ang iyong pangangailangan. Gusto mo kang mag-asawa, sabihin mo sa Diyos. At pasalamatan mo ang Diyos, hindi dahil ikaw ay binigyan ng asawa, hindi. Pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang ginawa. Ano tinuturo ng Diyos? Pasalamatan mo siya doon sa New Covenant. Yun yung kanyang ginawa Manalangin ka at pasalamatan mo siya sa kanyang ginawa. Ano bang ginawa niya? Yung New Covenant. Lord, didinggin mo ang panalangin ko dahil Kristo, you died for me, you suffered for me, and because of that, you are in favor in God's eye. Therefore, I can also receive favor from you, and you will hear my prayer. Kaya kung gusto mo ng asawa, ipag-pray mo. Ha? Hindi, alam naman ni Lord ko anong gusto ko. Hindi, sabihin mo kay Lord. May title ka, may promise ka. Amen? Gusto mo pumunta ng Amerika, sige, bahala ka. Humingiling mo kay Lord. Gusto ko mo maganda sasakyan. Lord, ako yung tahingi na maganda sasakyan. Thank you, Lord. Yun, nag-pray na ako. Amen. Amen. So mga kapatid, there is still room for petition. Kasi halimbawa, balikan naman sa pag-asawa, Christ, hindi namatay si Kristo sa krus para makapag-asawa ka. Personal preference mo yun. Pero pwede mo sabihin yung mga personal preferences mo sa Diyos. Gaano ba? Tulad sa mga example na lamang namin, sa aming pamilya, we have continually celebrating the New Covenant. Why? By using the New Covenant to petition our needs from God. Even yung mga desires ng puso namin. Kung hindi desire ng iba, pero desire ng puso namin, we pray for it. Yung bang mga, actually we can pray doon sa mga taong nagpe-persecute sa atin. We can pray na buksan ng Diyos yung kanilang mga mata. Kasi sino ba talaga magbubukas ng mga kanilang mga mata? Ang Diyos lang naman Hindi naman tayo Hindi tayo kailangan magpakahirap, mag-effort at lumaban. We can just pray to God. Nabuksan ng Diyos yung mga mata ng taong to. Unang-una tayo naman ganun din dati. Binuksan din lang ng Diyos ang mata natin. So we can pray to God, nabuksan ng Diyos ang mga mata ng mga taong ito. Hallelujah. Kaya nga, sa mga tao under the Old Testament, they argue with God. Huwag niyo naman sabihin nakipag-away. Bakuha mo ba argue, nakipag-away na? Hindi. Tayo lang naman ang nagbigay ng kahulugan na pas nakipag-argue, nakikipag-away na, nag-argument na. Hindi. Ang argument ay nagpapakita ng mga basihan ng kanilang mga katwiran. Nagbibigay ng reason doon sa kanilang mga katwiran. So under the Old Testament, makikita natin yan. That they argue with God. Arguing with God is not fighting with God or resisting God's will. Tingnan natin ng mga tao to, si Moses, nakipag-argue siya with God. Kailan? Noong papatayin ng Diyos ang mga Israelita, nung sila ay bagong babagaling sa, alam na naman natin lahat yung sabi ni Moses, sasabihin ng mga tagalabas na, dinala mo sila dito para patayin. Si Hezekiah nakatakdang mamatay, pero ano ginawa ni Hezekiah? Lord, bigyan mo pa ako ng another, how many years? 15 years. Dininig ng Diyos. At ang isang pinakamagandang nakita nating argument na namangha si Kristo ay yung Syrophoenician woman.
Syrophoenician woman, na may anak na inaalihan ng masamang espiritu at pinapatay yung bata. At ang sabi niya kay Kristo, help my daughter. Pero anong sabi ni Kristo? Ay, hindi ka karapat-dapat. Ako'y naparito para sa bayan ng Israel. It is not right. Hindi ka tama. Hindi tama. Kaya, sana naman na sinabi, hindi yata magandang tingnan. Hindi tama na ibigay yung pagkain ng mga bata sa aso. In short, aso ka. Pero ang babae ito, nag-argue ang babae ito. Ano ang kanyang ginamit na basihan? Ano ang kanyang ginamit na argument point? Ano ang kanyang reasoning? Ang sinabi niya, but even the dogs eat from the crumbs that fall from the table. Pero ang aso kumakain ng mga nalalaglag. Alam niyo itong principle, itong basihan ito is earthly, based on earthly standard, based on earthly facts, and yet, sabi ni Jesus, impress ako sa iyo. Hanga ako, bihira ako makakita ng ganito ka, tindi ang pananampalataya. Binigay ni Kristo yung pangangailangan ng babae. Mga kapatid, there is a better thing na meron ka kaysa doon sa babaeng yon. You have the covenant. You have the rights. Yung babaeng walang rights pero nag-argue siya based on earthly things. You can argue with God based on the new covenant of grace. Hallelujah! Ano man yung hinihiling mo, kapatid, gamitin mong argument ito, yung new covenant. And that's how we celebrate the new covenant. Kaya sineselebrate natin, ina-argue natin si Lord based on the new covenant. Ayon dito sa katotohanan ito. At ano ba yun? Lord Jesus Christ has all settled. It is finished. Now He is favorable to your sight. And I am Christ. I also received your favor. Hallelujah. Amen. So, alam niyo mga kapatid, naalala ko tuloy, that we, in Christ, we are not isolated, but we are insulated. Ano ibig sabihin nun? We are not isolated from the troubles of this world. Kasi nga sabi niya, uulan on both the sinners and the righteous. Sabi din ng Bible, the righteous shall have many trouble, but they will be rescued from them all. Hindi tayo isolated. We experienced problem. We experienced COVID-19 na kapalibot nakakapekto sa business natin. But itong COVID-19 will not destroy us. Ibig sabihin, we are insulated. Ang thermos, he preserved the heat. Hindi mo mararamdaman ang init sa labas. Baliktarin mo kung labas ay mainit, ang loob malamig, baliktarin mo. Ganun tayo. Kahit nagkakagulo na sa mundo. Yes, we are in this world. We are not isolated. There is trouble. Pero yung epekto ng trouble will not harm us. Why? Because we are insulated. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ano pa? Yun na. Tama na yun. Amen. So Jesus is the covenant for us. Si Jesus ang covenant. Isaiah chapter 42 verse 6, a Good News Translation. I, the Lord, have called you and given you power to see that justice is done on earth. Through you, I will make a covenant with all people. Tayo yun. Brackets are mine. Through you, I will bring light to the nation. Kaya nga, religion is based on worthless promises of imperfect man. But we stand, saan tayo nakatayo? So, unbreakable oath of God Himself in the covenant. Yun ang tinatayuan natin, yung unbreakable oath of God sa covenant. His promise keeping. Merong dating group, promise keepers. Hindi tayo ang promise keepers. Ang Panginoon ang promise keeper. He provide firm and secure anchor para sa ating soul. Sabi ng Hebrew chapter 6 verse 19. What freedom there is to know that our eternal security rests in Him. Because of Jesus, I am pleasing to God. Because of Jesus, I am pleasing and I will receive His favor. Sabi ng isang pastor na nakita ko doon sa Facebook, pakikinggan ka ng Diyos kapag ka tayo ay nagkakaisa sa ating panalangin. Nakita mo ngayon?
Manalangin tayo at pakinggan tayo ng Diyos kapag tayo nagkakaisa sa ating panalangin. Hindi ko sinasabing mali, pero mali. Hindi tayo pakinggan ng Diyos dahil nagkakaisa tayo sa panalangin. Pakinggan tayo ng Diyos dahil nakipag-isa tayo kay Kristo. Amen! Kahit ikaw lang ang nananalangin ng gayon, dahil ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, pakinggan ng Diyos ang iyong panalangin. Pero maganda rin manalangin ng sama-sama, di ba? Hindi ko naman siya kinokontra, kaya lang, yung kanyang ginamit na basihan ng argument, it's not valid. Hindi valid yun, mahina yun. Performance ng tao, yun eh, paano kung meron hindi makisa sa inyo? Wala na, sira na, laglag na. Kasi nakabase sa pagkakaisa, kung yung isa nakikidaldal lang, pero hindi naman ang puso kaisa, di wala na. Kaya inalis ng Diyos yung mahinang basihan. At inilagay niya yung matibay na basihan. At ano ang matibay? Yung new covenant. Because you are in Christ. Pakinggan ng Diyos ang inyong panalangin. Amen. Hallelujah. So, when did the new covenant becomes in effect? The Bible, alam na natin, made up of two documents, the Old Testament and the New Testament. Pero it does not equate to the covenant. The Old Covenant and the New Covenant did not begin. The Old Covenant did not begin in Genesis chapter 1. The New Covenant did not begin in Matthew chapter 1. The cross started everything. Alam naman natin lahat yun. The cross is the beginning of the New Covenant and the end of the Old Covenant. So before the cross is the Old Covenant, after the cross is the New Covenant. The moment Jesus died on the temple, yung veil was torn into two. Pinapakita ng Lord na pinupunit ko na ito. Itong ugnayan na ito sa Old Covenant, punit na. At nung tumulo ang dugo ni Jesus, ito ang signature ni Jesus sa New Covenant. Amen? So when did we became the beneficiary of the covenant? So magkaiba yun. The New Covenant started when Jesus died on the cross. But when did we become a beneficiary of the New Covenant? The moment we put our faith in Christ, you were placed in Christ and you enter into this new covenant of grace. Amen? So, tingnan po ay ating tandaan. So, how do we celebrate the new covenant? Christ's perfect sacrifice made the old covenant instantly obsolete. From God's perspective, tapos na ito, it has served the purpose. Yet after Christ, ito matindi. After Christ, meron pa din mga religious Jews na patuloy sila nag-aalay ng animal sa templo as a sacrifice. So tapos na ang Old Covenant, pero may mga Jew pa din na nag-aalay as if hindi pa natatapos ang Old Covenant. Ilagay natin sa sitwasyon mga kapatid ngayon. Pero balikan muna natin ang isang kasaysayan. What happened? Ano ba nangyari kapag merong unauthorized sacrifice na inalay? Kasi akala nila, basta mag-alay ka. Hindi. Basta nag-alay ka sa Diyos, okay na. Hindi. Merong authorized sacrifice at merong authorized na priest para mag-alay ng sacrifice. Hindi basta-basta ang mag-alay at hindi basta-basta ang inaalay. Dapat yan authorized. Ano nangyari doon sa unauthorized sacrifice? Yung anak ni Aaron ay nasunog. Ang iniaalay ay yung dapat ay kukonsume, ay sino ang namatay? Yung nag-aalay. Bakit? Dahil ang dala nilang alay is unauthorized. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Pangalawa, meron ding unauthorized na nag-aalay. Hindi naman sila authorized mag-aalay. Ay, nagpipilit silang mag-aalay. Tulad ng ginawa ni Samuel nga sa 1 Samuel chapter 13. Si Saul. Nag-aalay si Saul na ang dapat na mag-aalay ang priest na si Samuel. Pero ano nangyari? Sa halip na mapagpala si Saul, siya ay nasumpa. At yun ang naging dahilan, kaya inalis siya ng Diyos na maging hari ng Israel. So mga kapatid, tandaan po natin, sabi, si Jesus lamang ang authorized sacrifice. At si Jesus din lamang ang authorized na mag-alay. Kaya anumang alay na sinasabi mga kapatid, unauthorized yan.
At sasabihin mo, ito alay ko sa Diyos. No, mga kapatid, ang tanging alay na katanggap-tanggap sa Diyos ay si Kristo. At ang tanging pwedeng mag-alay na tatanggapin ng Diyos ay walang iba, kundi ang ating high priest na si Jesus din lamang. Amen. Kaya mga kapatid, how offensive it is, na tayo ay nagsasabi ng alay natin sa harap ng Diyos. Ano yung mga alay natin? Yung mga ayuno na yon. Buti na lang, wala na tayo doon. Parang pag ikaw ay nag-aalay ng mga ayuno, you declaring Jesus died for nothing. It is essentially saying, God, your son's death means nothing, kaya kailangan ko pa rin alay. Insulto yun. Ngayon naman sa ating mga evangelical, how do we do that? Para tayo nag-aalay din ng unauthorized sacrifice. Sometimes, didinggin ako ng Diyos if I fast. Magpapasting ako. Parang alay ko na sa Diyos. Ito pa. Pero alam ko naman sa inyo, kaya kayo nagpapasting. Alam naman natin, it is not for us to be heard from God. It is us to hear from God. That's the reason we fast. To control ourselves. To control our physical body. So that we exercise our self-control. It is not for God to hear us, but it is for us to hear from God. That's why we fast. Pero paano yung sinasabi, meron akong narinig na ganito. At baka ang iba sa atin ganito din. Ano mo, ginagawa ko ito para makabayad ako sa kabutihan ng Diyos. Oh, wow, ang gandang pakinggan. Pero mali mga kapatid, hindi mo kahit kailanman mababayadan ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Alsin mo na yung pagbabayad na word, na makabayad. Sabihin mo na, ginagawa ko ito dahil sa kabutihan ng Diyos. Maganda pang pakinggan at tama pa. Kaya ka nakagagawa ng mabuti ay dahil sa kabutihan ng Diyos. At yung kabutihan ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan at ng kapangyarihang makagawa ng mabuti. Amen. So hindi ka gumagawa upang makabayad sa kabutihan ng Diyos. It is an insult to God. So how do we celebrate the covenant? We just say, Lord, salamat po, ginagawa ko ito dahil sa kabutihan mo sa akin. Amen. At yun na yung word na makabayad ha. Walang makakabayad dito kundi yung may utang sa kapwa sa katabi. Yun lang ang makakabayad. Pero sa Diyos, hindi tayo kahit kailanman makakabayad. So let's go back to the verse and see the content. Ito na. Tignan natin ang content. Yung maaari mga katanungan na laging lumalabas dyan. Sa verse 10, I will put, verse 10 sis. Mabilis lang tayo, malapit na ito. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, for the least of them to the greatest. For I will forgive their wickedness and remember their sins no more. Tingnan natin mga kapatid. Hindi enumerate ni Lord, hindi nag-enumerate si Lord ng mga law upang i-observe natin. Hindi siya nagsabi ng mga law upang i-observe. At ang sabi doon, He wrote His law to man's heart. Tanong kayo mga kapatid, ito ba ay law ni Moses? Certainly not. What is this? The law that God writes in our hearts. Ano ito? Sabi kasi ng iba, ito daw ang law ni Moses. 10 Commandments. If the 10 Commandments were written on stone, bakit ngayon sila isinulat sa ating mga puso? Tatanungin ko kayo ng question, kayo na sumagot. Okay. Number 1, we have died to the law so that we may serve in the new way of the Spirit. Namatay na tayo sa utusan upang maglingkod sa bagong pamamaraan ng Espiritu. Not in the old way of the written code. Hindi ayon sa lumang nakasulat sa Romans chapter 7, verse 6. Tanong, why will He write if we have already died to that same law? Ano sagot mo? Bakit pa niya isusulat sa atin kung namatay na tayo doon sa law na yan? Ano ka sagot? Ano nga dapat na sagot? Mali ang tanong Ito pa bang isusulat niya sa atin samantalang tayo namatay na sa mga law na yan? Hindi. Sagot kayo para malaman ko naman kung kayo nakikinig. Ay doon nga sa FB page, hindi ko na nga maintindihan ang kausap ko. Hindi naman. Sagot naman. Ito pa bang isusulat niya? Hindi.
Ganun malakas, hindi! Okay. With conviction, okay. Number 2, when there has been a change of priesthood, kung may pagpapalit ng priesthood, dapat din na magpalit ang utos. Diga, Hebrew chapter 7, verse 12, we are no longer under the priesthood of Aaron, but instead, Jesus is our high priest. Will Jesus minister as under the old law of Aaron? Sagot! No! Please, mga kapatid, sagot, please. No! Laksan nyo naman ako inahirapan. Gusto ko lang marinig ko, encourage. No! Yan! Number 3, nakakadalawa na tayo ng no. If God found fault with the law-keeping covenant and He made it obsolete, sabi ng Hebrews chapter 8, verse 7 to 13, why would God, will God insult His Son's sacrifice by giving you the very thing that Jesus has rendered obsolete? No! Sagot mo mga kapatid. No! Malakas ha. Number 4, tatlo na yung no eh. Dito pa lang okay na, di ba? Malinaw na. Ituloy na natin. If the law is the shadow of the good things to come and not the reality, Hebrews chapter 10, verse 1, is God going to give you the shadow instead of the reality? No! Salamat mga kapatid. So isa pa, 5 na. So if the law inflames sin, sabi ng Romans chapter 5, verse 20, and the strength of the sin is the law, 1 Corinthians 15:56. Ibibigay ba sa atin ng Diyos ang law to stir up sin and give sin the power? No! 6 na, pang-anim. If the law minister death, sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 7, what does God want you to experience? Death or abundant life? Ano sagot? Kala ko nulo naman eh. Abundant life! Di nga, mga kapatid. Oh. So those who live under the law are under curse. Tayo ba ikikurse ni Lord? Hindi, we are blessed. If the law binds and enslaves, nagpapahirap at nagpapaalipin, si Jesus sinets us free. Tayo ba ibabalik sa pagkaalipin? Hindi na. So the old law-keeping covenant na nagre-require ng pagbibilang ng mga kasalanan at pagtatanda ng mga kasalanan. Pero ang new covenant ay, ayun o nakasulat, I will remember their sins no more. At sasabihin natin na tayo nasa old covenant, who remembers our sin and make an accounting of our sin. May problema tayo, patay tayo dyan. Kaya mga kapatid, definitely this is not the old law of Moses. Kung it is not the old law of Moses, therefore, what is this new law na sinasabi sa atin ng Panginoon? This new law that will God writes into our heart. It is not just the improved version of the law of Moses. It is even not just the knowledge of good and evil na dala-dala ni Adan. So what is this law that God writes in our minds na nakasulat sa ating puso, sa ating buong pagkataong nakasulat? Ang tanong mga sagot mga kapatid, it is not what, it is who. It is Jesus Christ. Amen. Siya yung inilagay sa atin. Siya yung inilagay. So, pag tinignan natin ang New Testament, the law of spirit and life na kasunod doon, it is Christ Himself. Kasi sabi doon sa Romans chapter 8, verse 2, the old law ministers condemnation and death. 2 Corinthians verse 3, 7 to 9. But the new law of spirit gives life. Romans 8, 2. For the letter kills, but the Spirit gives life. Sino ba yung nagbibigay ng buhay? Ay di ba si Kristo? Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Si Kristo yun. So who gives life? It is not the set of rules, but it is the Spirit of Christ within us. One more time for emphasis, the new law is a who, it is Christ. The written law in our hearts is Jesus Christ. So sabi ng Jeremiah, sabi din dito sa verse na ito, sa ating pinag-aaralan, we will know, balik natin dito sa verse ulit, sister. Doon sa isa, doon sa Hebrew chapter 8, you will know. Nasaan na gayon? Nawala din sa akin eh.
No longer they will teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Alam mo na, kilala mo na siya. Hindi ka na kailangan turuan. Ba't hindi ka na kailangan turuan? Sapagkat siya mismo ang nasa sa iyo, ang nagtuturo sa iyo. Yun ang linaw, mga kapatid. Kung ikaw ay binigyan ng isang bagay na alam mo na kahit hindi mo kailangan turuan, saan manggagaling yung kaalaman na yun? Di ba from within? Not from sa labas, na kayang ituro sa iyo ng papel. No, it's from within. Why? Because who is living sa inyo within? Di ba si Christ? Kaya napakalinaw that it is Christ who teach you things from within. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 2, verse 18, one with the Lord, you have become one with the Lord, you have the mind of Christ. His Spirit dwells in you and teaches you all things. John chapter 14, verse 26. Jesus teaches us all things. Amen? So, Christ is the new law written by God in our hearts and our mind. So, ang laman ng Hebrew chapter 8 na yan is Jesus Christ. The new law that is going to put is Jesus Christ. In summary, amen. Was the old covenant bad? Not at all. But it has weaknesses. It has fault. It is not perfect. Not because of the law, not because of the regulation, not because of the promise, but because it has man as one of the actor. The fault is because it requires action from man. So God removed man and put himself in place through Christ. The new covenant is the agreement of God between God himself. The work of Christ is for us. So how can this fail? How can this not be perfect? How can this be not complete? We are just the beneficiary as we put our faith in Christ. And what do you call those things that you enjoy without putting any effort to have it? It is called grace. In Matthew chapter 22, verse 28, sabi doon, this is my blood of the new covenant which is poured out for many for the forgiveness of sin. Kaya, the new covenant is our title to God's promises. Pwede mo bang i-break ang new covenant? Not in any way. Bakit? Because it is sealed and guaranteed by the blood of Christ. But we can only accept it or reject it. And when you have it, what do you do with this truth? You approach God and argue with God with the new covenant truth. The big picture, the new covenant is our title to God's promises. Amen? So let's pray. Let's pray with this new covenant truth. Let's pray and argue with God based on this new covenant truth. Lord, kami po'y naglubos, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo.